Hindi natinag ang isang mayoral candidate at ang kanyang mga taga-suporta sa Olongapo City sa kabila ng umunoy pagtatangkang pagsabotahe sa kanyang pinakaunang rally sa lungsod. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng kontrobersyang ito? Ating alamin sa balita ni Franco Baranda. Pirmado ng mayor yung permit. Binayaran ko pa yun. Nagbayad ako ng 10,000 at isang 1,000 per hour daw ang bayad dito. Dapat ito explain to. Explain nila sa tao. Tao ang magagalit sa kanila dahil ilang libong tao nandito ngayon. Hindi naman namin iimbitahin ito ng ganitong oras kung hindi sinusunod yung permit. Kagabi pa to eh. Ito ang matinding reaksyon ni Arnold Vigafria. Tumatakbo bilang alkalde ng Olongapo City, Zambales. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang nagngangalang Butch, ang head ng venue ng Rizal Triangle Park, Olongapo City, Zambales, kung saan gaganapin ang kanyang rally. Ayon sa mensahe, maaaring nang mag-set up ng alas 12 ng tanghali upang maging handa bago ang nakatakdang pagsisimula ng rally pagsapit ng alas 5 ng hapon. Ngunit nang dumating ang itinakdang oras, wala pa ring set up na nagaganap at patuloy pang ginagamit ang lugar para sa mga sports activities, isang bagay na labis ikinadismaya ni Vigafria. March 29, 12 noon hanggang 11 p.m. Nagtataka kami bakit nandito pa itong mga dapat dyan by 12 noon, tapos na sila, di ba? And nandiyan pa at hindi allowed gamitin at hindi pwedeng gamitin ang lugar nila. Hindi ko alam kung ano yung plano nila dito. Hindi ko alam kung sinasadya ito o talagang nag-double booking lang talaga sila. Hindi ito ikatutuwa ng taong bayan. Lagong magagalit sa kanila. Yan ba? Kaya ako, ang aking plataforma talaga ay pagbabago. Dapat baguhin nila yung sistema nila. Kung ganito ng ganito, walang mangyayari lalo sa Olongapo. Ngunit sa kabila ng aberya, matapos ang ilang oras ay natuloy rin ang rally ni Vigafria, isang patunay ng dedikasyon at determinasyon ng kanyang kampo para maihatid ang mensahe sa mamamayan ng Olongapo City. Masaya ako ngayong gabing ito dahil kahit na-delay ang aming programa ng ilang oras ay ibang tao nag-stay ka. So almost 3/4 ang nawalang audience ko ngayon. Ang aking mga supporters dahil nga masyadong late na nag-start ang aming programa dahil sa alam mo sa nangyari. Pero pinakita mo ang mga loyal supporters kahit pa paano may libo-libong tao pa rin na nandito na nagmamahal sa akin. Dagdag pa ni Vigafria, ito pa lamang ang simula ng kanyang kampanya bilang alkalde ng lungsod. Aniya, ilan sa kanyang mga pangunahing plataforma ay ang pagpapalakas ng turismo at ang matinding paglaban sa korupsyon maging sa lokal na pamahalaan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News.